Sa isang nayon sa kagubatan, nakatira ang isang ina at ang kanyang munting anak. Nang araw na iyon, namamasyalang mag-ina sa kagubatan nang natutuwang sinundan ng bata ang isang palaka. Hinabol siya ng kanyang ina, ngunit agad na nawala ang bata sa kanyang paningin. Hay, saan nagpunta ang batang yun? Una siyang tumingin sa mga palumpong, tapos ay sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi niya nakita kahit saan. Nang marating niya ang sapa, hindi na siya nag-isip pa at lumusog na siya sa tubig na maputik. Nang hindi pa rin makita ang anak niya doon, nagpunta siya sa manukan. At pagsilip niya sa loob ay kinapitan siya ng mga balahibo. Ang walang muwang na bata naman, abala siya sa pakikipaglaro sa palaka. Nang lapitan siya ng isang mangkukulam at inalok siya ng candy. Kamusta ka, iho? Gusto mo ba itong candy? Takot na takot ang bata sa bruha. Nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina. At nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. Sino ka? Lumayo ka sa anak ko! Kalokohan, anak ko ang batang ito. Tumingin ang bata sa kanyang ina, tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Hindi mapigilan ng ina na mapaluha. Habang nagtatalo sila, lumabas ang mga diwata ng gubat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tunay na ina? Ewan ko. Dalhin natin sila sa Fairyland. Doon malalaman natin ang totoo. Dinala ng mga diwata ang bata at ang dalawang babae sa mundo ng mga engkanto. Malugod silang tinanggap ng pinunong diwata at nakinig sa kanilang kwento. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Ang lalapitan ng bata ay ang tunay na ina. Pareho silang pumayag, ngunit tumakbo ang bata sa bruha. Nang makita ito, sinabi ng ina na kailangan muna niyang maligo. Mabilis siyang naligo at humingi ng isa pang pagkakataon. Handa na po ako. Tiyak na makikilala na niya ako. Pinaghanda ng mga diwata ang bawat isa ng pagkain na magugustuhan ng bata. Naghanda ang ina ng masarap na ulam at kanin. Kinain naman ito ng bata, ngunit gumamit ang bruha ng mahika upang maghanda ng isang malaking tsokolating cake. Nang makita ng bata ang cake, tuwang-tuwa siya. Hindi patas. Gusto ng mga bata ang cake. Ngunit tinapos na ng mga diwata ang pagsusulit at ibinigay ang bata sa bruha. Napaiyak ang ina at gustong yakapin ng anak sa huling pagkakataon. Pumayag sila. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng Mama. Kita niyo? Nakilala niya ang amoy ko. Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. Teka lang, yakapin mo rin siya. Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Naging mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. Mama! Ay, natakot siya. Halika na, yayakapin kita sa bahay. Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Nagalit ang bruha, kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Akin ang bata! Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at nilagay sa bisig ng kanyang ina. At agad nilang ikinulong ang bruha. Sa tulong ng mga diwata, ligtas na nakalabas ang mag-ina sa mundo ng mga engkanto. Niyakap ng mahigpit ng ina ang kanyang anak at pinasalamatan ng mga diwata. Salamat din na natuklasan namin na may kasamaan kahit sa malalapit sa atin. At masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang dalawang anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam.
Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang may benta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinorda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tiktilaok! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tiktilaok! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar. Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko. Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, Iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na binalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh,
Salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal.